Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Serbisyong nararamdaman at tiwalang patuloy na tumitibay mula sa publiko. Ito ang ipinakita ng pinakabagong Okta Research Survey matapos lumabas na 63% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Philippine National Police, habang 61% naman ang nagsasabing sila ay nasisiyahan sa performance ng ahensya. Ang report ay mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Sa mga Pilipinong patuloy na nagtitiwala at nasisihan sa serbisyo ng Philippine National Police ayon sa pinakabagong Okta Survey. Batay sa survey na isinagawa mula March 19 hanggang 25 taong kasalukuyan, 63% ng adult Filipinos ang may tiwala sa PNP, habang 61% naman ang nagsasabing sila ay nasisihan sa performance ng ahensya. Isinagawa ang pag-aaral sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondent na may edad 18 pataas. Sa resulta, nanguna ang Mindanao na may pinakamataas na trust rating na 74% at satisfaction rating na may 69%, kasunod ang Visayas. Samantala sa National Capital Region na may 54% tiwala at 52% satisfaction. Sa aspeto ng socio-economic class, mas mataas ang tiwala ng nasa lower income group. Nanguna ang Class E na may 83% trust at 62% satisfaction. Kasunod ang Class D, habang sa Class A, B, C na may tig 42% sa trust at performance. Sa kabuuan, nananatiling positibo ang pananaw ng karamihan ng mga Pilipino sa PNP. Patuloy ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng kanilang mandato na magbigay ng tapat at maayos na serbisyo sa publiko, kasabay ng kanilang pagpapatupad ng PNP Focus Agenda at paigtingin ang ugnayan sa komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, mas pinatibay na ugnayan sa komunidad, at mas pinaigting na serbisyong makatao ng kapulisan. Ilan lamang yan sa mga nakikitang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa Philippine National Police. Batay sa pinakabagong survey ng Okta Research, nasa 61% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay nasisiyahan sa performance ng Philippine National Police, partikular sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Ayon sa PNP,
Magsisilbi itong inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang pagpapatupad ng batas at pagpapaigting ng kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng PNP-focused agenda. Narito ang balitang aking tinutukan. Tala ng 61% ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay nasisiyahan sa performance ng Philippine National Police batay sa pinakabagong Okta Research Survey. Lumabas sa survey na karamihan sa mga respondent ang nagbigay ng positibong pananaw sa ginagawa ng PNP, lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Ang naturang survey ay layuning masukat ang pananaw ng publiko at magsilbing batayan sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng mga ahensyang pangseguridad. Sa kabuuan, mananatiling nakatuon ang Philippine National Police sa makatao at maagap na pagpapatupad ng batas habang patuloy na pinaigting ang kampanya laban sa kriminalidad at patuloy ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga komunidad sa ilalim ng PNP-focused agenda. Sa huli, taus-pusong nagpapasalamat ang PNP sa Okta Survey at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa patuloy na suporta nito ng publiko na tinitiyak na magpapatuloy ang tapat at masigasig nitong paglilingkod para sa kapakanan, kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ako po si Patrol Woman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa kabila ng positibong 61% satisfaction rating na nakuha ng Philippine National Police sa pinakahuling Okta Research Survey, sinabi ng PNP na hindi pa rito nagtatapos ang kanilang tungkulin. Tiniyak naman ng pambansang pulisya na magpapatuloy ang kanilang pagsisikap upang maabot ang natitirang 39% sa pamamagitan ng mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, mas mabilis sa serbisyo at mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mamamayan. Ang buong detalye alamin sa ulat ni Patrol Woman Resali Umalay. Tinanggap ng Philippine National Police ang resulta ng pinakahuling survey ng Okta Research kung saan nakapagtala ito ng 61% satisfaction rating ngayong unang bahagi ng 2026. Nagpasalamat ang PNP sa patuloy na tiwala ng mamamayang Pilipino na sumasailalim sa kanilang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat komunidad. Ayon kay Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Narcatis Jr., hindi pa sapat ang 61% satisfaction rating kaya patuloy pang pagsisikapan ng pamunuan ng pambansang pulisya na maabot ang natitirang 39% upang higit pang mapabuti ang serbisyo sa publiko. Dagdag pa ng PNP, magsisilbi itong inspirasyon upang lalo pang paigtingin ang police visibility, mabilis na pagtugon, pakikipag-ugnayan sa komunidad at sa mga lokal na pamahalaan para makapaghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Samantala, dalawang hinihinalang sospek na nagtangkang tumakas sa isinagawang oplansita ng mga otoridad sa Pasig City nauwi sa pagkakaaresto matapos ang mainit na habulan sa kalsada. Magbabalita dyan si Patrol Woman Jenny May Dolor. Nauwi sa pag-aresto ang ginawang pagtakas ng dalawang lalaki sa isinagawang oplansita ng kapulisan ng Pasig matapos makipaghabulan sa mga otoridad at maaksidente sa Barangay Kapitolyo, Pasig City nitong hapon ng Biyernes, Mayo 1, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Dexter, 30 anyos at alias Christian, 22 anyos, na kapwa residente ng Western Bicutan, Taguig City. Ayon sa paunang investigasyon, nagsasagawa ng oplansita ang mga tauhan ng Tactical Motorcycle Reaction Unit ng Pasig City Police Station at Barangay Security Force malapit sa isang gasolinahan sa Pioneer Street nang mapansin ang mga sospek na lula ng isang asul na Yamaha Aerox. Sa halip na huminto para sa inspeksyon, pinaharurot ng mga sospek ang kanilang motor na nagresulta sa isang mainit na habulan. Subalit dahil sa pagmamadaling tumakas, aksidenteng nabangga ng mga sospek ang isa pang motorista dahilan ng pagsemplang ng mga sospek na nagbigay daan upang sila ay agad na makorner ng mga kumahabol na pulis. Sa isinagawang body search na kumpiska mula kay alias Christian ang isang caliber .22 pistol na may kasamang magazine at 7 bala at isang hand grenade.
Samantalang nakuha naman mula kay alias Dexter ang isang .45 pistol na may kasamang magazine at 7 bala, 3 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 15 grams na may estimated standard drug price na 102,000 pesos. Matapos basahan ng kanilang karapatan ang mga sospek ay pansamantala silang dinala sa Pasig City Police Station Custodial Facility at naharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy kung sangkot ang mga ito sa iba pang insidente ng krimen sa lungsod. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Libreng serbisyo medikal at tulong para sa komunidad. Matagumpay na naihatid sa pamamagitan ng pagtutulungan ng kapulisan at isang non-profit organization. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Precious May Donaal. Bilang patunay ng pagkakaisa ng kapulisan at ng Mangali Professionals Association Incorporated o MAPA, matagumpay na isinigawa ang isang medical mission na may layuning makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga residente ng Lower Mangali sa Mangali, Tanudan, Kalinga. Sa nasabing aktibidad, matagumpay na naipagkaloob ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Kabilang dito ang libreng konsultasyong medikal at pamahagi ng gamot na isinagawa ng mga miyembro ng MAPA, gayon din ang libreng tuli na pinangunahan ng Provincial Forensic Unit at Provincial Medical and Dental Team, katuwang ang mga voluntaryo. Samantala, ang mga kapulisan ng 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company ay nagsagawa ng outreach activity kung saan namahagi sila ng mga school supplies at tsinelas sa mga kabataan bilang bahagi ng kanilang best practice na Project Kabadang. Bukod dito, nagkaloob din ang ilang kapulisan ng libreng kupit at namahagi ng mga informative flyers para sa mga benepisyaryo. Naging mahalaga rin ang papel ng mga kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at maayos na daloy ng programa na nagbigay katiyakan sa kaligtasan at kapanatagan ng lahat ng kalahok sa buong isinagawang aktibidad. Yaman kami kadagiti PNP personnel from Kalinga, PPO, iti impedyo nga school supplies ken tsinelas, pati iti libre nga pukis, ditoy Mangali, especially ditoy Mantokngan Elementary School. Thank you very much. Ang matagumpay na pagsasagawa ng medical mission ay patunay ng epektibong pagkikipag-ugnayan at sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor para sa ikabubuti ng komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Tanudan, Kalinga, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donaal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lamang po sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at sa aming Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.